I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ito po source natin balita. Mayroong panibagong kontrobersyal na naman mga kababayan. Ay, ewan ko, sanga-sanga na talaga ito mga bes. So, tayo po ay nagpapasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang pamumuno I hope mabubuwag yung mga korupsyon ngayon at natitrigger na yung iba, no? At saka isa pa, naglalabasan na ang may sangkot sa mga contractors na yan. Bakit? Ito, Commission on Audit. Bakit nga ba, no? Medyo mabagal ang pag-iimbestiga ng COA, mga kababayan. Ito, basahin po natin para kompleto, detalyado. 3 hours ago, today is August 20, 2025. Sabi dito, Mrs. ng COA Commissioner. Mrs. ng COA Commissioner. Kontraktor umano sa flood control na tumanggap ng 200 million. Grabe, dapat ito mapapatalsik talaga. At dapat ito i-blacklist. Nako. Pero sabi ng Pangulo, magsasampa po ng kaso, no? Dito sa mga salot na ito. Pagsasabotahe po 'yan, ano? Sabi po dito, August 2025. Isang construction company na uugnay sa misis ni Commissioner on Audit COA Commissioner Mario Lipana ang sangkot umano sa kontrobersyal na flood control project. Sa tingin nyo mga kababayan, it is the reason why hindi kumikilos ang mga to sa pag-iimbestiga o i-audit o anyari. Correct me if I'm wrong, guys. Tuloy, ayon sa ulat ng ABS-CBN News nitong Miyerkules, August 20, 2025, batay umano sa government data, dalawang flood control project ang hinawakan ng kumpanya ni Marilo Laurio Lipana, Mrs. ni COA Commissioner Lipana, kung saan tinatayang nakatanggap ito ng 200 million para sa flood control. Unti-unti na yatang lumalabas ang mga baho ng mga sangkot, mga kababayan. Tuloy, batay sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highway, DPWH, si Marilo ang presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Kaya sabi ko, mga bes, si Secretary Bunuan, kaya nalaman talaga yung mga kabalbalan na yan kasi nagsumbong yan sa Pangulo. Ngayon, ang panawagan, mag-resign daw si Secretary Bunuan. Alam nyo, si Secretary Bunuan, actually, hindi naman talaga siya ang may kasalanan. Ang may kasalanan dyan, yung mga sangkot na mga ibang politician, of course, yung mga contractors o marami pang iba, no? At mga opisyal dyan sa DPWH, Kasi si Secretary Bunuan, alam po natin pinagkakatiwalaan niya yung mga tao niya na sinasabi po ng Pangulo, ang report ng DPWH ay kumpleto. Yun pala hindi. Ghost project pala yun. Yun po ang sinabi ng Pangulo no? Katulad na yan dito sa Baliwag, Bulacan kanina, nakita nyo. Kitang-kita nyo ay binayaran na po ng DPWH First District ng Bulacan. Anong nangyari? Wala naman palang project. Kasalanan pa ba ni Secretary Bunuan? Sabihin natin secretary po siya. Kanya lang siguro ang pagkakamali lang niya doon, masyado siyang tiwala, Ang akala niya din okay na yung project. Dahil kung tutuusin mga best, Luzon, Visayas sa Mindanao, matindi ang pag-iikot na yan, no? Kaya nga dahil mayroon siyang mga tauhan yun ang pinagkatiwalaan niya. Siyempre, si secretary naman, naniwala. Diba? Ang akala niya, tapos na yung pala, palpak. Kaya, nagsusumbong sa Pangulo. Ayun. Tuloy. No? So,
Well, sabi niya nga, si Secretary Bunuan, ipagkatiwala niya kay Pangulong Marcos Jr. ang kanyang posisyon, kung tatanggalin siya o hindi, no? So, malalaman po natin yan. Mamaya, basahin nga natin. Sabi dito mga kababayan, samantalang batay sa opisyal na website ng Flood Control Tracker na sumbong sa Pangulo, nasa San Miguel, Bulacan, ang nasabing dalawang flood control project na hinawakan ng kumpanya ni Marilong. Agay! Agay! Mga kababayan. O, ito ako'y taga-updates ng mga balita na talagang mga may na importante talaga. Ay, ewan. Isa-isa nang lumalabas walang usok na hindi uusok mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan Maghintay tayo ng kaukulang resulta ng itong mga to. Upload natin na naman, siyempre. Isiwalat natin ang mga bahon nila sa social media. O, ito pa nga, sabi ni Kiko Pangilinan, pinanawagan niya yung Secretary Bunuan na mag-resign. Si Pangulong Marcos Jr. kasi, hindi naman kasi basta-basta magtatanggal Kasi, iimbestigahan niya talaga kung may kapabayaan si Secretary Bunuan. Kasi itong mga senador na ito, nakikita nila si Secretary Bunuan, pero hindi nila nakikita si Secretary Villar. Dati ng DPWH, ang daming kapalpakan, no? Feeling naman itong mga... kasi sabi ko nga, hindi naman basta-basta magtanggal ka ng isang sekretary. Kasi si Pangulong Marcos Jr., hindi ganun po. Kumbaga, iniimbestigahan niya po yan kung talaga may kapabayaan. Kaya abangan po natin yan. Sabi dito, banat ni Senator Kiko, bakit hindi pa nag-resign si Secretary ng Public Works? So, 'di ba? Nalaman po yan, yung mga kabalbalan yan, dahil sa kanya. Siyempre, nagsumbong yan Parehong 2023, natanggap ng Olympus, parehong 2023, natanggap ng Olympus ang proyekto na nagkahalaga ng 96.67 milyon para sa ekstraktora ng upstream portion ng San Miguel River, habang 86.64 milyon naman para sa downstream area. Samantala, sa hiwalay na panayam ng media kay Senator Erwin Tulfo, iginit niyang kailangan daw mabigyan ng pansin ang conflict of interest bunsod ng posisyon ni Lipana bilang COA Commissioner. Palitan nyo na, Sos Mario Joseph. Mr. President, baka gusto mo palitan yan. Yun ang dahilan guys di ba? Yan ang dahilan. Bakit kasi ang COA parang tawag dito, ang bagal kumilos. We have to look into that because it is really a conflict of interest kapag isa sa kanila is in a government. Tama. Conflict of interest po yan. Kaya tanggalin dapat. Commission on audit pa. Tapos ang isa ay contractor ni Tulfo. Tama. Dagdag pa niya, paano kung substandard, kung paano kung ghost, paano mo iimbestigahin, asawa mo yun Natural. Kumpanya nyo yun Hindi mo talaga iimbestigahin yun. Ayaw mo talaga mapahiya. Ngayon, natitrigger na sila. Kung hindi niya nagawa, iimbestigahan siya ng asawa niya. Matatandaan mismo ang inamin ni Department of Public Works on Highway, DPWH Secretary Manuel Bunuan na pawang mga ghost project daw ang nangyari sa flood control sa project ng PBBM admin. 'Di ba mga bes? Siya na mismo ang nagisiniwalat. Sinabi niya naman ang katotohanan. At least biyarehanis naman po siya. Kaya nga sabi natin, kung siya po itatanggalan ni Pangulong Marcos Jr., wala tayong magagawa. That is a president decision. We should respect it, 'di ba? Kaya sabi ko nga, well, ako sa totoo lang mga kababayan, si Secretary Bunuan, matagal na yan no? Naging magaling na sekretary, pero dahil nga dito, no, sa mga anomalya at nakikita niya, no, ang dami, kaya hindi niya nakaya nagsumbong sa Pangulo for sure. Correct me if I'm wrong. Natural lang nagsusumbong yan talaga. Sekretary niya yan kaya yun. So, sabi nga natin, kung may kapabayaan sa sekretary, di bahala ng Pangulo dyan. Ito, tingnan nyo ito, sabi niya. Yan, sabi niya, bahala na ang presidente. Ipinabaya na
raw ni Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH Secretary Manny Bunuan kay President Bongbong Marcos ang gagawing hakbang na sa mga panawagang mag-leave muna sa trabaho ang kalihim. Ito ay para mabigyan daan sa investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control. Kaya nga, pinaubayan niya. Kaya nga, hintayin natin kung talaga siya ay tatanggalin ng Pangulo, di ganun talaga ang buhay eh. 'Di ba? Kasi desisyon ng Pangulo po yun. I leave it up naman all these things to the discretion of President Marcos, sabi ni Secretary Bunuan. Binanatan din po ito ni sino ba to? Benitez ba ito? Oo. Na mag-resign na si Secretary Bunuan. Ang sa akin naman, sabi ko nga, hintayin nyo yung Pangulo. Siya po ang higit na mas karapatan na tanggalin si Secretary Bunuan kung talagang malaki ang kapabayaan niya sa kanyang posisyon. But, in fairness naman talaga, na sa kanyang pamumuno bilang Secretary ng DPWH, natuklasan yung mga ghost projects yan at ang mga guni-guni project na flood control na yan sa kanyang pamumuno. So, ibig sabihin, matagal na palang nangyayari yan sa panahon pa ni Digong. Bakit? Ito, sinabi ni Senator Estrada. Sabi niya dito, Senate President Pro Tempore Jenko Estrada expressed belief that the ghost project have been happening even before the term of President Ferdinand Marcos Jr. Ito, tuloy. Sabi pa dito, Estrada made the statement during an interview with the broadcast journalist Pinky Webb on Billionaire News Channel on Point following the Senate Blue Ribbon Committee's hearing in the irregularities in the government's flood control project. Personally, I believe that there are really ghost projects even before 2022. Estrada said, I believe so. Sabi niya dito. Webb then pointed out that the Secretary of the Department of Public Works and Highways, DPWH, during the Duterte administration was Mark Villar, who is now a member of the Senate. Yes, I know. Yun paniwala ko lang, Estrada said. Sabi pa rito. Sabi niya pa, alam mo Pinky, minsan hindi na nalalaman ng sekretary yan. Nung mga nasa taas, yung gumagawa ng pera, yung nasa baba, tama po yun. Yung mga regional director, district engineer, hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Yun ang naging sistema. During the Senate inquiry, it was Estrada who moved to invite Norberto Santos of the DPWH. Santos was reportedly in charge of monitoring the flood control project in Bulacan. Ayan, When asked how corruption is happening, Estrada replied, kung hindi nila ipapaalam sa taas, di sila ang kumikita. One more thing, alam mo, minsan maraming mga kasabwat dyan. Yung DE, District Engineer, Regional Director, pati ang COA, Commission on Audit, kasabwat dyan. Hindi naman papayagan ng COA, yun kung wala silang natatanggap. Alam mo, I've been a mayor for 9 years, alam ko yan. The Senate is investigating government flood control project following the presentation of Marcos that a few contractors concern a big portion of budget. You see? Dito pa lang di ba? District Engineer, Regional Director, pati COA. See? Di lumabas din ng totoo. Yun. Yung asawa ni Commissioner. Siya ang may-ari ng isang contractors, builders. So, ano po ang komento nyo dito mga kababayan? Totoo yun. Tingnan nyo bakit kayo. During the Duterte administration, yun na nga lang yun na lang Kabagan, Isabela Tulay. Palpak. Kahit sabihin i-refer ng Marcos administration, wala pa ding mangyayari dahil nga substandard yung mga ginagamit ng mga materials. Tingnan nyo yan sa Iloilo, Ongka flyover, Aganan flyover, footbridge, Pasig Esplanade. Balita ni Senator Tulfo, hanggang ngayon nakatinggap, pero itutuloy ni Pangulong Marcos Jr. kasi under construction ngayon ang Pasig River, pinapaganda kasi. Tuloy-tuloy, itutuloy po yun. Ngayon, at alam nyo na,
Maraming sangkot, ghost project happening even before Marcos term, Jinggoy Estrada. Noon pa yan. Kaya maraming palpak eh. Kasi may ebidensya tayo kung bakit tama yung sinabi ni Senator Estrada na before panahon ni Digong. Kasi nabanggit kanina sa Senate hearing dyan sa yung sa expose ni bago mag-expose si Senator Lacson. Di ba? 2018. May mga palpak na proyekto hindi po nakikita ng Malacanang yan kasi nga tama yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada kasi kasabwat sa baba dahil hindi nila pinaparating yan sa pinakasekretary. Kaya yung sabi nga na mag-resign si Secretary Bunuan, nanawagan sila na mag-resign si Secretary Bunuan. Pero sabi ko naman, hindi naman po ganun kadali na tanggalin mo yung isang tao. Iimbestigahin muna, 'di ba? Kasi isa pa, kung hindi siya, hindi malalaman ni Pangulong Marcos Jr. kasi nga nagsusumbong yan si Secretary Bunuan. 'di ba? So tama po yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya ngayon, ayan, asawa ni commissioner pala ang isa sa mga contractors. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.